everyone! Alam nyo na, welcome back to our channel. And syempre, alam nyo na ang ating outfit. Kaya ayan, part 2 ito ng kwento ng ating tagapagsulat ng kwento. Charot lang. Ng ating letter sender na si Ayla. Ako naman. Alam kong medyo napakahaba talaga ng kanyang kwento. Pero alam nyo namang worth it talaga ito. At syempre, isa po doon ay hindi po natin pwedeng i-cut. Kasi lahat ng mga nangyayari doon ay important details po. Para maintindihan niyo talaga ang kanyang kwento. Kaya eto na, wag na nating patagalin. Mag-shoutout muna tayo. Hi naman ako kay Yuki Eviel. Maraming salamat sa pakikinig. Hello rin kay Honey Bunch. Kay Seth G. Maraming salamat. Hello rin kay Nits Pabualan. Ay hello rin kay Joner Solon. Maraming thank you kay Jos Berona, kay Elizabeth Lagunday, Joser Lanla Briaga Basmarior, maraming salamat. Hi din kay Christina Sison, Ronnie Guillermo, maraming salamat. Margie Flores, Alma Alaraz Bernales, thank you so much sa pakikinig. Hello rin kay Rosemary Obsuela, hi din kay Aksa Heliana Precious, ayon, maraming salamat sa iyo. Kay Marilu Manligues, maraming thank you. Chin Tricia Orliano, maraming salamat. Hello rin kay Merly Labong at sa lahat po ng ating mga tagapakinig na wala pa rin sawang sinusuportahan tayo in the midst of the holidays. Maraming salamat, kaya wag na nating patagalin. Atin na po ang dugtungan ng kwento nitong si Ayla dito lamang sa Dear Mama Mia. Tiniis kong hindi siya kumprontahin, pero hindi ko kinaya, Mama Mia. Kinumpronta ko siya at galit na galit siya dahil napakadumi daw ng isip ko. Alam mo, yung isip mo ang dumi-dumi. Bakit ikaw lang talaga yung sa last part na may hugot, ha? Bakit ikaw lang? Alam mo namang may asawa ka. Alam din ng mga kasamahan mong may asawa ka. Wala naman yung mali siya. Sigurado ka ba? Kapag ako yung babae, hindi talaga ako papayag. Alam mo, mga bata pa sila, mga OJT namin sila galing probinsya. At bakit kung bata, hindi ba pwedeng ma-in love o magkagusto? Kapatid lang ang tingin ko sa mga yun. Mama Mia, dudang-duda talaga ako dun sa mga sinabi niya. Pero ano pa bang magagawa ko? Wala akong magagawa dahil nasa malayo ako. Kaya binaliwala ko na lang yun. Dahil alam kong kahit ano pang gawin ko, wala din namang magbabago. Mag-aaway lang kami. So patuloy ako dun sa buhay ko sa Hong Kong. One time, Mama Mia, na-notice ko pong nagpalit siya ng profile picture pati na rin ng cover photo. Wala na yung mukha ko doon. Imbes na kami yun, dalawa ng anak ko ang kanyang cover photo. Tapos yung profile pic niya ay napakagwapo niya talaga doon. Parang may nag-iba. Parang may pinapapugian siya. Bagong polo ang kanyang suot and then blooming na blooming siya doon. Kilalang kilala ko, Mama Mia, na nagbago talaga siya. At kilalang kilala kong bagong polo yon dahil ako ang tagabili niya ng damit noon, kaya kilalang kilala ko at kabisado ko ang mga damit niya. Mama Mia, kapag naman namimili sila ng anak ko habang nasa Hong Kong ako, ay nagsasabi naman siya dahil ako naman ang pipili. Pero nung araw na yon, yung profile picture na yon ay iba talaga ang aura niya. Pero hindi ko na lang yon binigyan pa ng maling meaning. Baka naman talaga sa sobrang galit ko at sa sobrang pag-overthink ko ay aakyat na ako ng building kapag dibdibin ko ang lahat at baka tumalon na lang ako bigla. Magvi-video call kami dahil day off niya, pero hindi tulad ng dati. Madali lang kaming mag-usap, Mama Mia, tapos binibigay niya agad sa anak ko yung cellphone. Masakit pero nasasanay na ako. Importante ay magkaka-video call ng matagal ang anak ko at ako. Kontento na ako doon. Solve na ang day off ko. End of January 2019 ay umuwi ako ng Pilipinas. Supposedly, first week of March pa ako, pero nagpa-early release ako, Mama Mia, dahil may travel noon ang mga amo ko. Then, hindi na rin ako nag-renew.
Nasasayangan naman talaga ako dahil tumaas ang offer ng amo ko sa akin para lang mag-renew ako, pero mas pinili ko ang aking pamilya, or should I say, mas pinili ko si John. Kasi Mama Mia, ano na lang magiging sitwasyon namin kung hindi ko maagapan ang mga nangyayari sa aming dalawa. Month before ako umuwi ay nag-video call pa kami. Alam mo, sayang din yung amo mo. Sayang at hindi ka nag-renew. Diba ang usapan nating dalawa dyan ay one contract lang ako dito? Oo nga, pero malaki ang income mo dyan. Tapos pagdating mo dito, aburido ka na naman kasi wala ka na namang pera. Sabay na lang tayong magsikap. Makakaya natin yan tulad dati. O ikaw, basta tapusin mo na lang hanggang March yung kontrata mo. Para naman madagdagan mo yung dala mong pera. Magta-travel sila ng amo ko tapos 3 weeks silang wala dito. Sa pagbalik nila, uuwi na rin ako. Pero alam mo, naiisip ko, sana uuwi na lang ako eh. Ikaw bahala, sabi niya. So kaya ayun, umuwi ako ng katapusan ng January. Sinalubong nila ako sa airport kasama ang anak ko, Mama Mia. Pagdating ko pa lang ay halatang-halatang hindi masaya si John. Parang wala siya lagi sa mood. Parang siya, Mama Mia, ang pagod sa biyahe at hindi ako. Sarcastic pa yung tono niya sa akin, Mama Mia. Nung nasa airport pa lang kami, ay muntik na talaga kaming mag-away. Imagine, 1 year mahigit kaming hindi nagkita tapos hindi siya masaya nung umuwi ako. I smell something's fishy. Pero I didn't mind. Dahil masasaktan lang ako kapag inisip ko yon. Pagdating ko ng bahay, same as dati pa rin ang routine namin. Magtatrabaho siya and then kami lang ng bata ang maiiwan sa bahay. Pero may mga changes na akong napapansin, Mama Mia. Mas worst yung feeling ko ngayon kesa noong bago pa lang kami. There's something wrong talaga. I knew it. Hindi siya halos namamansin sa akin. Pero laging malalim ang kanyang iniisip. February on that year ay nag-apply ako ng trabaho. 3 weeks pa lang galing sa pagdating ko mula Hong Kong ay ayoko pong makunan ang aming savings kahit konti. Kasi konti lang din naman yon. Sayang ang araw na tumatakbo nang wala kaming income o wala akong income. Kaya naman sabi ko, habang malakas pa ang katawan ko ay hahanap ako ng pera. Nakita ko kasi dun sa Hong Kong, Mama Mia, mga kapwa ko Pilipino kahit matanda na ay nagtatrabaho pa rin. Mga babaeng construction worker pa nga ang trabaho. Yung iba nagtatrabaho sa fast food chain like McDonald's. Mostly mga matatanda na ang nagtatrabaho doon. So ayun, inadapt ko po ang kanilang sipag. Sayang tayo dito sa Pilipinas. Napakarami nating mga tambay at walang ginagawa sa buhay. Doon, lagi silang nagmamadali. Hindi nila sinasayang ang oras, kaya ginagaya ko sila. Hanggang sa natanggap ako sa isang kumpanya sa may Mandawi. Biscuits at noodles po ang kanilang produkto. 5 months lang ang kontrata ko doon. 3rd months mula noong nagkatrabaho ako, May 2019 ay night shift ako, Mama Mia. Medyo masakit at masama noon ang pakiramdam ko. Pagdating ko ng bahay ay hindi ko na lang po minamind ang aking pagod at ang aking antok. 11 hours po ako noon ng graveyard shift, Mama Mia. Kaya naman nag-asikaso pa rin ako. Pagdating ko kasi ng bahay, Mama Mia, ay wala pang asikaso ang bahay kaya bilang babae, ako po muli ang nag-asikaso nun. Natulog ako. Hindi ako kumakain. Hindi pa ako kumain dahil nga masama ang pakiramdam ko. Si John noon ay nasa duty. Hindi na kasi kami nagpapang-abot kasi kapag duty siya ay tsaka pa naman ako uuwi, Mama Mia. Nung natutulog ako ay nanaginip ako ng babae. Mukha ng babae na hindi ko masyadong klaro. Napabalikwas ako ng bangon kasi parang may nakatitig sa akin. Nahirapan po akong huminga noon, Mama Mia. Dali-dali akong kumuha ng tubig at iyak ako ng iyak. Ang anak ko noon ay naglalaro ng cellphone sa may sala. Bumalik ako sa loob ng kwarto para hindi niya ako mahalatang umiiyak.
5 p.m. ay nag-out si John, Mama Mia. Since walking distance lang yung bahay namin sa company nila, wala pang 5:30 ay dumating na siya. Agad siyang pumasok sa kwarto para magbihis. Na-shock siya nung nakita niya ako. Bakit hindi ka pumasok sa trabaho? Sabihin mo nga sa akin ang totoo dyan. Ano? Nanaginip ako ng babae. Tapos sa panaginip na yon, tinitigan niya ako pagkatapos ay sinasakal. Umiiyak na ako noon, Mama Mia. Kinakabahan ako sa magiging sagot niya. Siguro dala lang yan ng pagod mo. Please naman dyan, no. Maawa ka naman sa akin. Naramdaman ko talaga na matagal nang may nagbago sa'yo. Hindi ka ba naaawa sa akin? Kahit man lang yung katotohanan ang sabihin mo. Hindi siya nakasagot. Tahimik lamang siya hanggang sa huminga siya ng malalim. Ganito kasi yon, sabi niya. Nagantay ako sa mga susunod niyang sasabihin. Huminga siya ulit ng malalim. Nung wala ka dito, may 3 OJT na dumating sa company. Yung isa, food tech. Kaya ayun, na-assign dun sa akin. Tapos, tanong ko nung hindi na siya ulit nagsalita, Mama Mia. Umiiyak na ako nito sa sobrang kaba na aking nararamdaman. Naging close kami. Sorry. Tumulo ang luha niya nung mga panahon na yon. Hindi ko alam kung luha ba yun ng guilt o luha yon dahil nasaktan siya. Kasi nga natigil silang dalawa nung babae. Hindi ko naman sinasadyang makaramdam ng ganito sa kanya, Mama Mia. Sorry, hindi ko sinasadyang mahulog sa kanya. Mabait kasi siya at masaya kami lagi kapag magkasama kami. Tagasan siya? Andito pa ba siya? Tanong ko habang umiiyak. Para akong pinagsakluban ng mundo nung mga panahon na yun, Mama Mia. Wala siya, umuwi siya sa kanila. 3 months lang sila dito. Kailan sila dumating dito? Tanong ko. Yung pagbalik mo ng Hong Kong. Kinabukasan, yun ang pagdating nila sa kumpanya. Bigyan mo ako ng number niya. Wala akong number niya, sabi niya. Huwag mo nga akong pinaglololoko dyan. Bigyan mo ako ng number niya. O dun ako hihingi sa mga kasamahan mo at magtatanong ako sa kanila tungkol sa inyo. Matagal bago siya bumigay, Mama Mia, at nagbigay ng number sa akin. Iyak kami ng iyak noon at ako naman ay sumisigaw na para lang ibigay niya sa akin yung number ng babaeng yon kasi nga ayaw niya. Wala akong pake kung sino ang makarinig. Yung anak ko ay shock na dahil sa naririnig niya kahit nasa kwarto kami. Anong pangalan niya? Ina. Pagkatapos noon ay binigay niya sa akin ang number ng babae. Tinawagan ko yung number ng babae, Mama Mia. Galit na galit ako dahil memorize pa talaga niya yung number na yon. Ring nang ring hanggang sa katagalan ay may sumagot na. Hello, sino to? Ikaw ba si Ina? Tanong ko. Oo, bakit po? Anong meron sa inyong dalawa ni John? Diretsahan kong tanong. Pinatay niya agad ang tawag, Mama Mia. Pinaring ko pero kinakancel niya hanggang sa naging out of coverage area na. Galit na galit ako. Lahat ata ng mga masasamang salita ay lumabas na sa bibig ko. Gustong gusto ko nung pumatay ng tao. Minessage ko siya, Mama Mia, sa sobrang galit ko at ininsulto ko siya dun sa message na yon. Alam kong mababasa niya yon. Dalaga ba ito? May asawa na tapos may isang anak rin. Ano? May asawa tapos nilalandi mo at naglalandian kayo? Wala namang nangyari sa amin. Sinasamahan ko lang siyang gumala after work kasi sa work magpartner kaming dalawa eh. Pinapaniwala mo talaga kung walang nangyayari sa inyo? Ano kayo? Mga santo? Pagkatapos noon, Mama Mia, ay nag-beep ang cellphone ko. Nag-text si Ina. Napakaraming text. Hoy, yung asawa mo ang sunod ng sunod sa akin na parang aso. Tanungin mo yan siya.
Siya ang may gusto sa akin. Siguro napakakati talaga ng pagmumukha mo, no? Kasi kahit may asawa ka na, yung asawa ko pa rin ang tinutukso mo. Reply ko. Alam mo kung bakit? Hindi ko kasalanan kung bakit may gusto sa akin yung asawa mo, sabi niya. Alam mo, kung matino kang babae, kung matino kang asawa, hindi ka papatol sa kanya. Friendly lang talaga ako. In fact, hindi lang yung asawa mo ang close ko, sagot ni Ina. So meaning, kahit sinong lalaki sinasamahan mo? Tanong ko ulit. Tumawa siya, ha ha ha, sabi niya tanungin ko raw si John. Wala na siyang nararamdaman sa'yo, hindi ka na niya mahal. Mama Mia, iyak ako ng iyak noon na tinanong ko si John. Anong sinasabi mo dun kay Ina, ha? Anong sinishare mo sa kanya? Wala. Sinabi ko lang yung tungkol sa atin. Na ano, na hindi mo na ako mahal? Hindi siya sumagot, Mama Mia. Binasa ko ulit yung mga text messages ni Ina. Alam kong hindi ka mahal ng asawa mo. Alam mo bang napilitan lang siya sa'yo? Nabuntis ka niya kaya pinanagutan ka niya. At kalbaryo yung buhay niya na ikaw ang kasama. Wala akong problema. Sana hindi mo pinilit yung asawa mo, hindi sana kayo nagkakaganyan ngayon. Tignan mo, miserable yung asawa mo dahil sa'yo. Iyak ako ng iyak sa mga nabasa ko, Mama Mia. Headshot talaga ako dun sa mga sinasabi niya. Napakasakit, pero totoo. Pero kahit na totoo, Mama Mia, ay talagang gumanti pa ako ng text sa kanya. Pero parang nadurog po ang puso ko, Mama Mia. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa that time. Sigurado ka? Baka sinasabi niya lang sa'yo yan. Dahil nga malandi ka, para landiin ka rin niya. Siguradong sigurado ako. Alam mo, matapang ka lang. Pero alam kong mamamatay ka na ngayon sa sobrang galit mo. Kawawa ka naman. Sabi niya na may pahahaka pa sa dulo. Tapos si John ang napagbuntunan ko ng lahat. Minumura ko siya ng paulit-ulit. Sinusuntok ko siya, Mama Mia. Pero kahit parang wala akong lakas noon ay sinusuntok ko pa rin siya. So inopen up mo sa kanya ang lahat tungkol sa atin? Tanong ko habang umiiyak. Hindi. Anong hindi? John, hindi ako bobo. Alam ko kung anong nasa utak mo. Hindi niya malalaman ng lahat kung hindi ka nag-open up. Ano, kalbaryo ka dun sa pagsasama nating dalawa? Kalbaryo yung buhay mo? Miserable yung buhay mo dahil sa akin? Yun ba? Nag-breakdown na ako noon, Mama Mia, habang kino-confront ko siya. Siya naman ay umiiyak na rin. Ano pa bang gusto mo? Ano bang gusto mo sa kanya? Bigyan mo ako ng Facebook niya. Wag na, mapapahiya lang tayo. Mapapahiya? Ako ba ang mapapahiya sa ginagawa ninyo? Bigyan niyo ako ng Facebook niya. Matagal bago niya binigay sa akin ang FB name nung babae. What a small world, Mama Mia. Nalaman kong pinsan palang babaeng yon ng isa kong kaibigan sa Hong Kong. Nashock talaga ako nung pag-search ko. First degree cousin pa talaga. Tinignan ko yung Facebook niya. Yes, maganda siya. Malayong malayo ako. Napakaputi niya, parang si Marian Rivera yung kanyang mukha. At hindi talaga halata sa kanya na may anak na siya. Mama Mia, para akong napahiya noon sa sarili ko. Grabe, halo-halo ang nararamdaman ko pati na rin ang insecurities ko. Sabihin mo sa akin ang lahat. Hindi ko siya i-message sa Facebook, pero sabihin mo sa akin ang lahat. Cousin siya ng kaibigan ko sa Hong Kong. Kaya ayoko nang maging malaki pa to. Pero gagawin ko tong malaki kung hindi mo sasabihin sa akin ang lahat. OJT ko siya. Sa umpisa, hindi ko siya pinapansin pero lagi niya akong kinukulit. Tapos napakahilig niyang makipag-usap. Lagi siyang tumatawa. Masaya siyang kasama. Hindi ako nakakaramdam ng boredom kapag kasama ko siya. Magaan na magaan ang loob ko habang magkasama kaming dalawa. At first, normal lang naman ang naramdaman ko at nagandahan ako sa kanya. Tapos mahilig siyang mag-green joke sa akin nung una.
At after a while at naging close kaming dalawa, naramdaman ko na lang na masaya ako kapag nandyan siya. Namimiss ko siya kapag wala siya. At nasasaktan ako kapag meron siyang pinapansing iba. Umiiyak na siya nito, Mama Mia. Ako naman ay para na akong mababaliw. Nakita ako sa mga mata niyang sincere ang kaniyang mga sinasabi kaya nasaktan talaga ako ng todo. So nagsiselos ka? So mahal mo siya? Tanong ko at umiyak na nga siya ng todo. Hindi ko sinasadya. First time kong nakaramdam ng ganitong klaseng kasiyahan sa buong buhay ko. Sorry. Doon ako parang pinapatay sa aking narinig. Bumalik ang lahat sa akin, Mama Mia. Lahat ng naramdaman ko nung umpisa kong aminin sa kanya na hindi na ako birhen. Totoo palang kulang talaga ang pagmamahal niya sa akin. Open sa akin ang lahat. Sabihin mo sa akin ang lahat dahil deserve ko naman siguro yon kahit nasasaktan ako, di ba? Tama na. Tama na para hindi ka na masaktan pa, sabi ni John. Please, John. Maawa ka sa akin. Deserve kong malaman ang totoo. Tapos kapag magkasama kami lagi sa trabaho, supposedly, kapag Saturday walang OJT pero nirequestan ko siya na mag-overtime para magkasama kami. Kaming dalawa lang sa lab. Hindi ba napansin ng mga kasamahan nyo yung closeness ninyo? Napansin. Minsan nga, pinatawag ako ni Mami. Yung mom ni sinasabi niya, yun ang head niyang kakilala ko, Mama Mia. Niremind daw siya na pareho silang may asawa. Niremind na kayo pero nagpatuloy pa rin kayo? Oo. Paminsan-minsan, magkasama kaming lumalabas, nagbi-video kay tapos tumatagay. Paminsan-minsan, nagbi-billiards kami kasi magaling mag-billiards si Ina. So, kayong dalawa lang lagi? Hindi. Kasama din namin yung mga kasamahan niya sa OJT. O yung ibang kasamahan namin sa trabaho. Sige, sabihin mo pa sa akin. Nagbibigay ka ba sa kanya ng pera? Hindi. Mga pagkain lang. Binibigyan ko siya ng snacks. Then one time gumala kami. Kumain kami ng pizza. Binigyan ko siya ng pera. Isang beses lang pang birthday niya. One time, pumunta ako ng SM, binilhan ko siya ng gift. Pero hindi na kaya ng konsensya ko. Dahil mahal yun eh. Kaya, medyo na konsensya ako, baka malaman mo't natakot ako. Grabe, sobrang sakit ang mga naririnig ko, Mama Mia. Pero kahit nasasaktan ako, ewan ko, masokista siguro akong tao. Dahil gusto ko pang marinig ang lahat. Gusto kong malaman ang lahat. Grabe ka dyan. Alam mo ba ang pagtitiis ko dun sa abroad? Nagtitiis akong kumain ng noodles araw-araw. Alam mo bang kahit day off ko, hindi ako lumalabas dahil nasasayangan ako sa pera? Bawat gastos ko dun, kino-convert ko ng peso. Kaya nasasayangan talaga ako. Iniisip ko kayo. Samantalang ako umiiyak at namimiss ka. Ikaw naman pala ay masayang masaya kasama siya. Unfair ka. Napaka-unfair mo dyan. Sorry, hindi ko sinasadya. Hindi madali ang sakripisyo ko, alam mo yan. Mula pa nung nag-umpisa tayo, ako na ang kumilos sa lahat. Ilang beses akong naglakad papunta doon sa trabaho at pauwi para lang ma-save yung pamasahe kasi walang-wala tayong pera. Kahit walang-wala ka, kahit walang-wala tayo, sinisigurado kong maayos ka. Kapag party niyo, lagi kong sinisiguradong may bago kang susuotin. Kahit ako nga, hindi na halos makabili ng sarili kong damit. Ganun ang pagpapahalaga ko sa'yo. Tapos ngayon, sasabihin mong napilitan ka lang? Na naging miserable ka? Napilitan ka dahil sa bata? Bakit ang unfair mo? Sana sinabi mo. Para kahit sana masakit, tinanggap ko eh. Hindi yung pinaniwala mo ako na okay na tayo. Oo, totoo. Totoong nagmakaawa ako sa'yo nung magnobyo pa lang tayo. Pero sana, kung naging prangka ka sa akin,
Bago mo pa lang ako pakasalan. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Hindi ako ganun ka-selfish dyan. Sorry talaga, sabi niya habang umiiyak. Ano pa bang iba mong sasabihin ha? Kailan sila uuwi dito? 3 months lang sila dito, pero lagi siyang tumatawag at nagchat-chat. At until now, may communication pa kayo? Wala na. Sigurado ka? Huwag mo nga akong pinaglololo ko. Kapag nalaman ko talaga sa iba ay mababaliw ako dyan. At kapag nabaliw ako, mapapahiya kayo. Binali ko na yung SIM nung pauwi ka na dito. So 1 year din pala kayo. Anong plano pala ninyo? Wala. Wala, pero dumating kayo ng ganun katagal tapos wala kayong plano? Magkikita sana kami kapag sinulog dahil pupunta daw siya dito. Dito daw siya mag-a-apply ng trabaho. Pero sabi ko, uuwi ka na. So, kung hindi pa pala ako dumating, nagpatuloy kayo. Mga wala kayong konsensya. Gusto mo bang tawagan ko yung asawa niya? Huwag mo namang gawin yun. Pulis yung asawa niya. Dali-dali kong kinuha yung cellphone, Mama Mia, at tinext ko si Ina. So, pulis pala ang asawa mo. Tignan natin kung matatanggap ka pa ba niya kapag malaman niya kung anong pinaggagawa mo dito. Wala kang hiyang babae ka? Huwag ka nang mag-reply. Deadma mo na to lahat dahil pupunta na ako dun sa asawa mo. Ilang sandali pa ay tumawag yung babae. Ngayon, Mama Mia, hindi na siya matapang. Hindi na katulad kanina na matapang siyang nagre-reply sa akin. Huwag mo namang idamay yung pagsasama namin ng asawa ko. Ano? Huwag ko silang idamay? Huwag kong idamay ang asawa mo? Bakit ako dinamay mo? Ang kapal mo naman ng mukha mo. Wala namang mali siya lahat ng nangyari sa amin. Hindi lang naman ang asawa mo ang naging close ko noon. Marami naman. Marami ang may gusto sa akin dahil nga masayahin ako. Wow! Ang kapal naman talaga ng mukha mo at ang galing-galing naman talaga ng pagiging friendly mo. Ang pagiging friendly mo ba, nakikipag-green jokes ka sa ibang lalaki habang kayo lang dalawa? Hindi! Huwag kang magsabi ng kung ano-ano. Huwag kang magsinungaling dahil sabi nitong magaling kong asawa ay nag-green jokes daw kayo sa isa't isa kapag kayo lang. Pwede bang makipag-usap kay sir? At bakit? Para pag-usapan niyo kung anong susunod yung plano? Binigay ko yung cellphone, Mama Mia, pero ni-loudspeaker ko. Sir, wag naman ganyan na i-eskandaluhin ako ng asawa mo. Akong bahala, wag kang mag-alala. Mama Mia, mabilis akong sumigaw para marinig niya. Ang kapal ng mukha niyo, no? Agad-agad niyang in-off yung tawag. Hindi naman niya intensyon na ganun ang pag-text niya sa'yo. Kasi inaway mo eh. Ano? Kakampihan mo pa siya? Kasalanan ko pa, mga bisit kayo? Hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko, Mama Mia. Binugbog ko na siya para lang matapos na ang sakit na nararamdaman ko. Lahat ng galit na nararamdaman ko ay nilabas ko sa pambubugbog ko sa kanya habang umiiyak ako. Grabe ka dyan. Sana kung fling lang, matatanggap ko pa kakayanin ko pa. Pero ang dami-daming masasakit mong sinabi. Tinanggap ko lahat yun kahit hindi ko kaya. Pero ito hindi ko kaya dyan. Hindi ko sinasadyang makaramdam ng ganito. So kasalanan ko pa dahil napilit kita? Alam mo ba kung bakit ganito ako, ha? Kung bakit umasa ako sa'yo, kung bakit kumapit ako na parang tuko sa'yo? Kasi natatakot ako dyan. Natatakot ako na baka wala ng lalaking magkakagusto sa akin. May idea ka ba kung anong mga pinagdaanan ko? Tumingin lang siya sa akin, Mama Mia, kaya nagpatuloy ako. Sana man lang binigyan mo ako ng chance na mag-explain sa'yo kung bakit ganito ako nung nakilala mo ko. Sana nalaman mo na hindi ko ginusto ang mga nangyari sa akin.
na pinilit ako, na binaboy ako, na hindi ako naging masaya. Hindi ako naging masaya. Pero pakiramdam ko, ako pa rin ang naglagay ng dumi sa sarili ko. Hindi ako basta-basta nagpapakana sa ibang lalaki. Kaya hindi na ako birhen para lang malaman mo. Hindi ako malandi. Umasa ako na mahal mo ko at maiintindihan mo ko. Dahil ikaw pa ang unang lalaki, except sa demonyong yun, na pumilit sa akin. Ikaw pa ang unang lalaking binigyan ko ng sarili ko. Mama Mia, halos mapanganga siya sa mga sinabi ko, pero hindi pa rin siya nagsasalita. How many times gusto kitang kausapin? Gusto kong sabihin sa'yo. Pero, humahanap ka ng paraan para makatakas. Hindi mo ako pinapatapos sa mga sasabihin ko. Ni hindi mo nga ako halos pagsalitain eh. Hindi mo alam kung anong tingin ko sa'yo. Pero inintindi kita. Tinanggap ko lahat. Binaba ko ang sarili ko dyan. At mas lalo kong binaba yun dahil sa'yo. Dahil sa pagtitreat mo sa akin. Tinapaktapakan mo ko. Masaya ka na? Masaya ka na naging ganito ko? Masaya ka na dahil nagmamakaawa ako sa atensyon at pagmamahal mo? Hindi mo man lang nakita lahat ng sakripisyo ko. Patawarin mo ko. Nagkamali ako pero hindi ko sinasadyang mahalin siya. Hindi kita masisisi dyan. Matagal ko nang nararamdaman na kulang ang pagmamahal mo sa akin pero natakot lang talaga akong tanggapin yon. Para mo akong pinapatay. Katulad ka rin nung demonyong nanakit sa akin, na namantala sa akin. Grabe ang iyak ko nun, Mama Mia, na para akong pinagsakluban talaga ng langit at lupa. Doon na nag-sink in sa akin lahat. Kung bakit ako nagtitiis, kung bakit ako nagbebeg sa kanya, kung bakit ako nagsasakripisyo para maging okay lang kami. Kahit in the first place, hindi naman niya kita ang value ko. Question ko na ulit ang sarili ko. Ganito ba talaga ako katanga at kabobo? Kung gaano ako kagaling sa klase, ganun din pala ako kabobo sa pag-ibig. Bakit ang martir-martir ko? Hindi ako nagtrabaho that time, Mama Mia, ng 5 araw. Iyak lang ako ng iyak at halos hindi ako kumakain. Wala akong lakas para gumawa ng kung ano-ano. Ilang beses kong inisip na tapusin na lang ang buhay ko. Pero kapag nakikita ko ang anak ko ay parang may liwanag na pumapasok sa utak ko. Lagi lang akong nandun sa kwarto habang siya ay nagtatrabaho para akong pinapatay sa sakit. Every time na na-imagine ko kung gaano siya kasaya na magtrabaho knowing na nandoon si Ina. Babaliw ako sa sakit. Ilang beses po akong tinulungan ng mga kaibigan at kapitbahay ko dahil nahihirapan akong huminga. Sa sobrang sakit, Mama Mia, nararamdaman ko na parang namamanhid ang puso ko. Parang namamanhid dahil sa sakit. Ilang buwan akong nagtiis sa sakit na yon. Sobra. Ang sakit-sakit talaga. Kahit medyo matagal-tagal na nalaman ko ay masakit pa rin na halos ikamatay ko pa rin sa bawat pagkakataong naaalala ko yon. Every time na mag-uusap kaming dalawa ay parang nadadagdagan lang ang pait at sakit na nararamdaman ko. Naraman ko rin ang ilan pa sa mga happy moments nila. Piniga ko talaga siya dahil gusto kong malaman ng lahat. One time nag-usap kami. Napakasakit na sa akin ang lahat. Pero hindi ako aalis. Hindi ko kayang umalis. Pasensya ha? Pasensya ka na kung pinilit kita dati. Huwag kang mag-alala. Once kaya ko na, ako mismo ang aalis. One day aalis ako at hindi na babalik pa sa'yo. How I wish ako na lang si Ina. Ako na lang ang magbibigay ng kaligayahan mo. Ako na lang yung inspirasyon mo at hindi yung kalbaryo at miserableng nararamdaman mo. Iyak ako ng iyak nun, Mama Mia, habang kinocomfort niya ako. One time, nakahiga kami ng anak ko dahil
lagi kaming magkatabi noon sa pagtulog. Yung papa niya that time, Mama Mia, ay nagtatrabaho. After ng 5 months ko doon sa kontrata ko, Mama Mia, ay hindi na po ako nagtrabaho pa ulit. Hindi na ako nag-apply pa dahil nga, Mama Mia, inisip ko noon na baka hindi ko rin mabigyan ng tamang pagkakataon ang aking totoong nararamdaman. Kaya sinabi ko sa sarili ko na wag na muna akong magtrabaho. I-feel ko na lang muna lahat ng sakit. Nak, tanong ko sa anak ko, napansin mo ba yung papa mo dati? Ang tinutukoy ko, Mama Mia, ay yung pagiging happy ng papa niya nung wala ako. Malaki na ang anak ko that time, 11 years old na siya. Hindi ko na lang pinapansin, Ma. Alam mo, paminsan-minsan may katawagan si papa tapos tawa siya ng tawa. Tapos nag-headset siya kapag nagluluto at may kausap siya. Tapos, may isang beses, Ma, pumunta kami sa may palengke. May tumawag sa kanya. Ako, napagod talaga ako noon sa kakatayo dahil ang tagal-tagal nilang matapos mag-usap. Akala ko nga nung dito siya sa bahay at may kausap, ikaw yung kausap niya at ikaw yung katawagan niya, pero hindi pala. Feeling strong ako that time, Mama Mia, dahil anak ko ang kausap ko. Pero para po talagang sinasaksak ang sarili ko. Sorry na ka. Sorry kung naging ganito kami ng papa mo. Naawa ako sa anak ko, Mama Mia. Alam kong kahit masakit sa akin ay masakit din ito para sa anak ko. Pero wala akong ibang biniblame kundi sarili ko. Kasalanan ko at the first place. Kasi kung nung naghiwalay kaming dalawa at hindi ko siya pinilit, hindi sana kami magiging ganito. Napakasakit para sa akin ang lahat. Tahimik lamang ako pero deep inside ay nagdarasal ako, Mama Mia. Nagdarasal ako na if hindi man niya kaya talagang mahalin ako, sana kunin na lang niya si John sa puso ko. Oo, I dream of a beautiful family, of a happy family. Pero kung ganito na lang lagi, sana wala na lang. Patuloy kami sa buhay namin pero ibang-iba na talaga ang lahat. Living on that life, Mama Mia, alam mong napilitan lang siyang makisama sa iyo at hindi ka naman niya mahal ay mahirap. How many times I cried? Talagang inuumaga ako sa pag-iyak. Para na lang akong nag-aantay ng pagkakataon kung kailan ako makakabalik ng abroad para makaalis ako sa kanya. Hindi ko na kaya ang lahat. Mama Mia, para kaming hindi mag-asawa sa loob ng aming bahay. Kahit pa man sa lahat ng mga pangyayari, ay hindi ko sinabi sa kahit na sino ang tungkol sa totoong nangyayari sa aming pamilya. Maski best friend ko that time, Mama Mia, every time na tinutulungan niya ako, sabi ko sa kanya, may sakit ako. Hindi ko sinabing kaya ako nahihirapang huminga ay dahil sa sobrang depresyon at anxiety. Alam kong naiintindihan niya pero hindi siya nagtatanong. Siguro nag-aantay lang ang best friend kong mag-open up ako sa kanya. Sa pamilya ko ay wala akong sinabi. Walang ni isa, Mama Mia, na nakakaalam tungkol sa totoong pagtrato ni John sa akin. Yung image niya sa pamilya ko, mabait, respetado, dahil may magandang trabaho. Ang tingin sa kanya ng mga tao, Mama Mia, ay blessing ko at swerte ako na ako ang napangasawa niya. Kasi gwapo na, mabait pa. If alam lang nila ang totoo. If alam lang nila kung gaano kasakit ang mga pinagdaanan at pinagdadaanan ko. Masakit na masakit, Mama Mia. Pero hindi po natatapos sa ganon ang aming pamumuhay.
Hindi po natatapos sa ganun ang challenge sa aming buhay. Pagkatapos kasi ng mga masasakit na nangyaring ganun, Mama Mia, ay nag-umpisa na naman ako mag-struggle kung paano ba ako magpapakabuhay matapos ang lahat. Mama Mia, wala na ngang mga luha. Pero kahit sinasabi ko lagi na last chance, last cry, kapag lumipas na ang isang araw ay hindi na naman tumitigil ang mga luha sa pagpatak ng aking mga mata at hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Oo, oo, magdali lang sabihin sa akin na parang hindi kami mag-asawa sa loob ng bahay. Pero kapag iniisip mo yon, hindi talaga ganun kadaling mag-survive. Magigising kang umiiyak, matutulog kang umiiyak pa rin. Everyday, nadadagdagan ng sakit. Nakita ko sa kanyang mga mata na nasasaktan din naman siya, Mama Mia. Pero feeling ko, guilty yung sa kanya. Mas masakit itong sa akin. Mas masakit siguro para sa kanya na wala silang pag-asa nung ina na yon. Masakit na makitang nasasaktan siya para sa iba. Lord, bakit ganito? Kahit gaano kasakit nung mga panahon na yun ay hindi ko kayang umiwas. Patuloy pa rin ako nagmamahal sa kanya kahit alam kong hindi na niya ako mahal at hindi na ako ang laman ng puso niya. Gabi-gabi kaming magkatabi pero umiiyak pa rin ako na nakatingin sa kanya habang naghihilik, Mama Mia. Ako, hindi nakakatulog ng maayos. One time nagising siyang umiiyak ako. Madaling araw yon. Gising ka na para? Magpatulog ka naman. May itatanong lang ako sa'yo. Kung mas maganda ba ako kay Ina, ako ba ang mamahalin mo? Eto pa rin ba? Nandito pa rin ba tayo? Kung hindi mo pa ako nagalaw noon, o kung hindi pa ako nagalaw ng iba noon, kung birhen pa ako nung naging tayo, mamahalin mo pa rin ba ako hanggang ngayon? Hindi siya nakasagot, Mama Mia. Tumahimik ka na. Patulugin mo na yung sarili mo. Alam mo, ang sakit-sakit mong mahalin. Lagi na lang akong umiiyak. As in sobra, Mama Mia. May time na nakatulog ako ng totoo pero na naginip ako sa mga pangyayari. And worse, Mama Mia, nagigising ako na umiiyak dahil dun sa panaginip ko na yon. Lumipas ang araw pero parang hindi pa rin nawawala ang sakit. Nakakabaliw pa rin. Bakit ganito? Bakit ang unfair ng mundo? Na naginip ako ng simpleng buhay lang naman. Basta kasama ko yung taong mahal ko at mahal ako. Pero bakit ganoon? Bakit parang puro luha na lang ang lahat? Ganito ba talaga ako kamakasalanan? Ganito ba talaga ako kamalas sa buhay mula nung kabataan ko? Ay puro na lang pahirap? Imagine grade 4 na ako, wala ako noon sa mga poder ng mga magulang ko. Saan-saan ako naninirahan para lang makatapos ng pag-aaral. Kung saan-saan ako napadpad para lang sa working student kasi nga, pinipilit ko noon, Mama Mia, na makatapos. At ngayon, nagbibeg na naman ako. Hindi para makapag-aral kundi para naman sa lalaki. Hanggang kailan ba talaga matatapos lahat ng pasakit sa akin? Hindi ba talaga ako karapat-dapat na maging masaya? Patuloy pa rin ang pagsasama naming dalawa ni John. Ang sakit ay walang katapusan. Mas lalo lang sumasakit every now and then dahil, Mama Mia, may mga pagkakataon na naaalala ko ang mga sinabing pinagdaanan nilang dalawa ni Ina. Ewan ko ba tayong mga babae? Hindi talaga tayo tumitigil kahit masakit na. Tanong tayo ng tanong, kahit na alam naman nating masasaktan tayo sa sagot. Para na naman akong baliw every time maririnig ko ang mga sagot niya sa akin. Para akong tinutusok ng kutsilyo ng paulit-ulit. Maski yung mga detalye na hindi na dapat kong malaman ay tinatanong ko pa rin. Kahit na masakit, tinatanong ko. One day,
Nagkita kami ng kasama ni Jan na medyo naging close ko dati. Kumusta ka na? Alam mo, parang pumayat ka. Hindi kasi madali yung aking mga nalaman. Alam kong gets na niya, Mama Mia, kaya natahimik siya. Kasi hindi man lang siya na-shock noon. Magsusorry ako sa'yo, Ayla, ha? Sana nung nag-umpisa pa lang ang lahat ng yun ay sinabihan na kita, pero natatakot ako na baka kung mapano ka sa abroad. Lalo na nung napabalitang marami talaga ang kumikitil ng buhay nila doon dahil sa sobrang depresyon. Tumulo ang luha sa mga mata ko. Alam mo, alam naman namin sa simula pa lang na talagang yung babaeng yun ay may kalandian. Parang mahilig siyang lumandi ng mga lalaki. Anong ginawa ni Ma'am? Sabi ko na ang tinutukoy ay yung kanilang boss. Prior pinatawag si Jan, sekreto na nilang pinatawag yung babae. Prinangka na ni Ma'am. Pati nga kami, kinausap namin yung babae. Sinabihan namin yung babae na umiwas na kay Jan, pero matigas talaga. Lagi tuloy naming nakikita na mas lumalapit pa siya kay Jan. Sabi niya sa akin, friendly lang daw siya eh. Friendly? Malandi talaga yung babaeng yon. Imagine, inuumaga ng uwi. Tapos may isa pa kaming kasamahan na nagsiselos din yung asawa. Kasi sumasama daw yung lalaki dun sa babaeng yon bilang friends daw. Then isa naming kasamahan na ikakasal na ay nag-date pa talaga silang dalawa. Maganda kasi siya eh, sabi ko. Maganda nga, oo, pero malandi. Makinis yung balat, napakaputi. Pero pangit naman yung katawan, parang bata. Yang mukha niya, nakikita mo sa Facebook? Nako, yan, filtered yan. Tapos, alam mo ba, yan ang ginagamit niya para lang makahingi ng pagkain at ng kung ano-ano mula sa mga lalaki. Kasi, alam mo naman yun. Kahit nga siguro nakatapos yun parang mal-edukada. Iyak nga yun ng iyak nung muntik nang hindi makapasa dun sa OJT. Siguro asawa ko ang bumawi nung kanyang grades na yon. Pagkatapos naming mag-usap, Mama Mia, ay nasaktan na naman ako. Nasabi ko talagang grabe sila. Wala silang respeto sa akin. Kung sino-sino ang nakakakita sa kanila, mga taong nakakakilala sa akin at alam ko kung anong iniisip tungkol sa akin. Dumaan ang mga araw. Hanggang sa unti-unti ko nang naramdaman na parang natatanggap ko na ang lahat. Pero hindi pa rin ako makakaalis. Mama Mia, napakagaling ko po talagang magpayo sa iba. Pero pagdating sa sarili ko, parang takot na takot ako. Akala ko, ganun lang kadali. Na ganun lang kadali sundin ang mga payo sa'yo. Kapag may nagtanong sa akin kung anong gagawin nila, napakagaling ko talagang magsabi ng mga pwede nilang gawin at options. Pero ako, pagdating sa akin ay sobrang martir ko. Gusto kong umalis, pero mas nauuna ang isip ko, Mama Mia, na hindi ko magagawa yon. Siya, si Jan, lagi lang tahimik. Pero hindi rin naman siya umaalis. One time, Mama Mia, may nagsabi sa akin at nag-invite na sumama raw kami sa community ng aming simbahan para raw makatulong na ma-strengthen ang aming marriage. Pero ang hindi nila alam, wala nang pag-asa tong kasal na to dahil wala namang pagmamahal sa akin ang asawa ko. Ang akala nila ay normal lang kaming dalawa at normal lang ang mga pinag-aawayan namin. At first ay wala akong interest na sumama, pero sa tinagal-tagal na lagi nilang pag-i-invite ay parang naiengganyo na rin ako. Parang may bahagi sa sarili ko na umaasang baka ito ang magiging daan para maging okay kami ni Jan. Another katangahan na naman, alam ko. Sa umpisa ay okay pa, Mama Mia. Magaan ang aking pakaramdam nung nasa community kami. Lagi kaming nag-a-attend ng mga seminars at kung ano-ano pang mga activities. Sa tinagal-tagal, ay parang may nakita rin naman akong pagbabago kay Jan sa akin. Parang may mga changes ba?
At umasa na naman ako, Mama Mia. Pero may time na pumasok sa isip ko ang lahat. Hindi ko kasi inopen up doon sa community, Mama Mia, ang totoong mga nangyari. Ang katotohanan na wala ng pagmamahal sa akin ng asawa ko. Ang akala lang talaga nila ay mahilig lang kaming mag-away ni John at meron lang siyang mga konting mga babaeng nagpapapansin sa kanya. Pero ang hindi nila alam ay kung gaano kalalim yung issue naming sa isa't isa. By the help of the community ay parang unti-unting nawala ang sakit na nararamdaman ko. Pero yung pagdududa sa mga nangyayari sa amin ay hindi pa rin. Hanggang sa dumating ang lockdown, Mama Mia, biglang natigil lahat ng activities sa community. Kung meron man online activities ay nagsastruggle talaga kaming sumali kasi sa signal. Dito naman nag-umpisa, Mama Mia, na parang nabuboard na ako sa sitwasyon namin. Kasi yung community na lang po ang ginagawa kong rason para mag-hold on. Most of the time, yung mga advice nila sa amin ang parang glue na nagdidikit sa amin ni John. So, napakalaki talaga ang impact sa akin nung pagkawala ng community. Parang bumalik kami sa umpisa na lagi na lang akong nagdududa. Hindi ako kampante at bumalik na naman sa isip ko yung mga nangyaring mga masasakit at nasasaktan na naman ulit ako. Iba talaga, Mama Mia, ang nararamdaman ko noon pero hindi ako nag-open up kay John. Akala niya ay okay na ako. Akala niya unti-unti na akong nag-heal. Yes, hindi na ako nakikipag-away sa kanya masyado dahil ang rason ko ay talagang nakakapagod na para bang namamanhid na ang puso ko sa dinami-dami ng sakit na napagdaanan ko. Namanhid na ako. Pumasok na rin sa kokote ko, Mama Mia, na sana bumalik na lang ako ng Hong Kong. Lalo pat inaantay ako ng amo ko, Mama Mia. Hindi kasi kami nawalan ng communication ng amo ko kahit pa 1 taon na mahigit mula nung umalis ako sa kanila. Inaantay lang nila akong bumalik. So nag-decide ako na final nang babalik ako. Pero nung mga panahon na yon ay hindi naman pwede dahil nga may COVID-19. After ng lockdown ay napakahirap talaga ng trabaho. Hindi na ako bumalik sa company noon na pinagtatrabahuan ko before lockdown, Mama Mia. Ang plan ko noon ay mag-apply na sa iba since pa-open naman din ang paglabas ng bansa. Naguguluhan ako noon kung saan ako mag-a-apply. Kasi may nakita akong trabaho na kasi yung mga nakita akong trabaho na kailangan ay yung pang frontliner. Then, yung kaibigan ko nag-encourage sa akin na mag-training daw ako ng guard, Mama Mia. Kasi nga, opening na raw ulit yung agency ng kaniyang asawa. At first, wala naman akong plano kasi natatakot akong humawak ng baril. Pero wala na akong maisip na iba pang papasukang trabaho. Kaya ayun, nagpursigi ako, Mama Mia. Nagpursigi ako habang nag-aantay akong makabalik ng Hong Kong. June 2021, nag-train na ako sa isang malaking security agency sa Cebu. Ako yung top 1 sa batch namin. So dahil nga top 1 ako, automatic na may pwesto agad ako. Bibigyan kanila ng pwesto kapag belong ka po sa top graduates ng training. Inassign nila ako sa isang malaking mall sa Cebu. Nung first duty ko, Mama Mia, ay agad akong sinalubong ng aming SIC kasi wala yung HG namin that time dahil masama ang pakiramdam. Iha, ikaw ngayon dun sa entrance ha. Antayin mo na lang ang partner mo, sabi niya sa akin. Okay po sir, salamat sir. Ilang saglit pa ay dumating yung partner ko, Mama Mia, at sabay na kaming nagbantay dun sa entrance kung saan ang aming area. First ko siyang nakita ay nasasabi ko sa sarili kong stricto pala ang taong to. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Ken. Matangkad siya, 5'8" ang kanyang height and black beauty. Tall, dark, and handsome. Pero lagi siyang nakamask noon, Mama Mia, kaya hindi ko masyadong klaro yung kanyang mukha. Pero halatang gwapo siya dahil napakatangos po ng kanyang ilong at nakikita naman po yun sa mask. Tapos may bigote pa talaga siya. Para siyang Arabo kung titignan mo. Kami ang magpartner sa entrance, Mama Mia. Siya ang nagturo sa akin
dahil hindi pa ako masyadong magaling nun sa trabaho. First time ko pa kaya, hindi ba? Paminsan-minsan ay nakikita ko siyang tinitignan ako pero binabalewala ko na lang yon. Ang inisip ko na lang ay dapat matutunan ko lahat ng dapat kong matutunan sa trabaho. Hindi kasi madali ang trabahong yon at napakahirap ding mag-check ng mga bags ng customer habang maghapong nakatayo. 1 week straight kaming mag-partner mo, Mama Mia, dahil weekly po ang change ng shifting ng area namin. Masaya ako sa trabaho ko dahil kahit bago pa ako ay talagang na-enjoy ko naman pati na yung mga kasamahan ko. Parang hindi ko na masyadong naiisip yung sitwasyon naming dalawa ni John. Plano ko noon na sabihan sa kanya ang nararamdaman ko para hindi na rin unfair kay John, Mama Mia. Pero nalilito ako kung paano ko uumpisahan. Talagang gumugulo noon sa isip ko kung paano ko ba sasabihin sa kanya dahil natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Since alam kong ang unawa niya ay okay na ako. Ang unawa niya ay naging okay na ako since nung nag-join kami ng community. Pumasok sa utak ko, Mama Mia, na kapag bumalik na lang ako ng abroad ay dun ko na lang sasabihin sa kanya ang lahat. At least malayo ako. So ayun, patuloy ako sa pagtatrabaho doon sa mall. One time, sa ibang area naman ako na-assign. Pwede akong umupo noon. Kaya napaupo ako at napatingin sa malayo. Napakaraming pumapasok sa isip ko at guilty talaga ako. Iniisip ko, Mama Mia, ano kaya kung sasabihin ko na si John? Sasabihan ko na siya na hindi na kami magiging okay pa. Pero natatakot talaga ako. Kung ano-ano na lang ang naiisip ko. Lagi kong sinasabi na sana makabalik na ako ng Hong Kong para naman tuluyan na akong makalayo sa kanya. Oo, masakit. Hindi ko alam kung kakayanin ko pero nakakaya ko na ngayong isipin na mapapalayo ako kay John. Hindi tulad dati, Mama Mia, na niisipin na malayo lamang sa kanya ay naiiyak na ako. Oy, wag kang magpaloko dyan sa pag-ibig na yan. Sabi ni Ken dahil roving siya that time at nakita niya ako. Talaga ba, sir? Oo, totoo. Alam mo, lagi na lang kitang nakikitang malayo ang tingin at malalim ang iniisip. Dati nga, nakikita ko na parang naiiyak ka eh. Share mo naman, para naman kahit papano ay makulangan yung sakit na kinikimkim mo. Na, sir, napaka-marites mo naman. Grabe ka sa marites ha, hindi naman ako ganyan. Concern lang ako kasi nga parang ang lalim-lalim lagi ng iniisip mo. Wag na, sir, sabi ko habang tumatawa. Umalis siya, Mama Mia, at naglakad na palayo. Habang tinitignan ko siyang papalayo ay naramdaman ko na parang may aura siyang gustong-gusto ko. Parang gumaan ang aking pakiramdam kapag lagi ko siyang nakikita. Kahit bago pa ako ay iba talagang nararamdaman ko sa kanya, Mama Mia. Pero binabaliwala ko yon dahil alam kong mas magiging komplikado pa ang aking sitwasyon. Kahit plano ko nang mapalayo kay John ay alam ko pa rin nakasal kami. May asawa ako. Itong si Ken, Mama Mia, ay lagi po niya akong binibiro dahil napakaseryoso ko raw. Dapat daw pinapatawa ako dahil maaga raw akong mamamatay kapag seryoso ako lagi sa buhay. Nakikita niya lagi sa mga mata kong problemado ako, kaya nagjo-joke siya. Sa katagalan, Mama Mia, kapag hindi na siya ang nagiging partner ko, ay talagang naboboard na ako. Diyos ko, sabi ko sa isip ko, ano ba tong nararamdaman ko? Hindi to tama. Lumipas pa ang mga araw at talagang naging close kaming dalawa ni Ken. Pero hindi na namin yon ikinabigla, Mama Mia, dahil lagi talaga kaming magka-partner. Pero isa sa mga napapansin kong sinisita niya sa akin ay ang aking mga sinusuot. Kesyo masyado raw maiksi ang sayang suot ko, Mama Mia. Isang umaga, pa-out na siya sa kanyang night shift at ako naman ay papasok na dahil kaming mga babae ay lagi pong day shift. Habang nakaupo ako sa may upuan ay tinignan niya ako. Ang bilog-bilog naman ang paa mo. Tapos, bakit ang ikli-ikli ng saya mo? Hoy, bakit naman mapampintas mo ha? Ang dami-daming pwede mong pansinin, ito talagang mga paa ko.
Hindi naman yan pamimintas. Maganda nga sa babae yung ganyan eh. Maganda sa mukha mo. Maganda? Maitim naman ako. Hindi naman magandang kutis ko. Mama Mia, nung mga panahon na yon, hindi ko alam kung paano magre-react kasi parang kinilig ako pero parang nababastusan din. Hindi ko alam. Nung tumalikod siya Mama Mia ay naisip ko yung kanyang pinapakita sa akin. Iba talaga. Tapos hanggang sa medyo nasanay na rin ako. Iba na ang nararamdaman ng puso ko. Hindi to pwede. Hindi to pwede at dapat umiwas ako sa kanya dahil para na lang din akong naging katulad ni Ina at ng asawa ko. Simula nga noon ay umiwas na ako kay Ken. Sabi niya Mama Mia bakit daw hindi na ako namamansin sa kanya. Sabi ko marami lang akong problema. Patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho at dumidistansya ako sa kanya. Kapag umuwi na ako ng bahay ay dumidistansya din ako kay John. Hindi ko na siya pinapayagang lumapit sa akin. Kapag dumidikit-dikit siya sa akin ay talagang umiiwas ako. Hindi ko na gusto na mapadikit sa kanya. Habang nasa duty ako Mama Mia ay ready naman ako noon at inaasikaso na ang passport ko. Nirenew ko yon kasi na-expired na yon kasi 5 years pa ang expiration ng mga panahon na yon. Same routine everyday yung life ko. At itong si Ken andyan pa rin at kinukulit ako na para bang hindi niya napapansing umiiwas ako sa kanya Mama Mia. One time ay sinabihan niya akong maarte daw ako. Sabi ko wala akong time sa mga joke-joke na yan dahil seryoso akong tao. Night shift siya nung time na yon. Alam mo, ayaw mo ba talaga akong pansinin? Sabi niya. Deadma lang ako. Kaya ayon, umalis na siya. Parang napahiya. Hindi ko siya pinansin kahit pa umalis na siya Mama Mia kasi nung mind ko noon ay talagang dapat hindi ako maging katulad kay Ina at sa aking asawa. Yes, nakaramdam ako ng kakaiba. Every time na magkikita kami ay iba na ang nararamdaman ko kay Ken at namimiss ko siya. Iyak ako ng iyak noon Mama Mia. Kasi pakiramdam ko ay nagkakasala din ako kay John dahil parehong-pareho ata ito ng nararamdaman ni John para kay Ina. Ano ba? Pinaglalaruan ba talaga kami ng pagkakataon? Ang kaibahan lang Mama Mia, ako hindi ko pinapansin si Ken. Kahit nasasaktan ako Mama Mia, sa tuwing may kausap siyang ibang babae ay hindi ako gumagawa ng paraan para mapalapit sa kanya. Mostly ako ay parinig lamang. Mostly sa akin ay parinig lang Mama Mia. Naramdaman ko yung spark kapag nagkikita kaming dalawa. Hindi ko yun pinapansin. Hindi kami naging close ni Ken kasi nga hindi ko siya pinapansin sa tuwing kinukulit niya ako. Dahil masama, mali, maling-mali talaga. Ang totoo niyan ay OA ako nung mga panahon na yon. Kino-question ko pa ang sarili ko at umiiyak pa ako. Malandi ba akong babae? Katulad na ba ako ni Ina? Lagi kong tinatanong yon sa sarili ko. Kasi mali ito eh. Mali ito dahil may asawa akong tao. Kahit pa man wala nang nararamdaman sa akin ang asawa ko ay mag-asawa pa rin kami sa mata ng Diyos. Hindi ko pwedeng hayaan ang sarili ko na makaramdam ng ganito pero napofall talaga ako kay Ken. Ini-ignore ko siya Mama Mia para hindi niya mahalata. Pilit kong winawakli sa isipan ko ang possibility na mapofall kami ni Ken sa isa't isa. Sinumpa ba talaga ako ng pagkakataon? Ang gusto ko lang naman ay umalis na ng bansa para tuluyan ng makaalis kay John dahil hindi ko kinakaya yung mga pinaparamdam niya sa akin. Pero bakit ngayon? Bakit ngayon ay parang nagiging John na rin ako? Mama Mia, ano ba tong nararamdaman ko? Bakit mas mabigat na ang nararamdaman ko kay Ken kesa sa doon sa asawa ko? Mama Mia, mahal ko siya. Kaya inisip ko noon na mahalin ko na lang siya palayo. Hindi naman siguro masama. Wala naman siguro ako magiging kasalanan kung magmamahal ako dahil hindi ko naman kontrolado yon. Basta hindi ko lang bigyan ng pagkakataon na maging close kaming dalawa. Alam mo ba, inspired ako kapag nakikita ko siya. Kinikilig ako pero hindi ko pinapahalata.
Pangarap kong makasama siya, pero hanggang pangarap na lang yun. Habang iniisip ko yun, Mama Mia, hindi ko napansin na tumulo na pala ang mga luha sa mga mata ko. Inisip kong sadyang mapaglaro talaga ang tadhana. But I need to fix myself dahil my decision is final. Iiwas ako kay Ken. In fact, hindi ko na siya pinapansin. And then napansin ko, Mama Mia, lagi siyang nagtatanong sa akin kung ayaw ko raw ba talaga siyang makasama. Pero deadma lang ako. Hindi ko siya pinapansin. Hanggang sa umabot sa puntong hindi na rin niya ako pinapansin. Nasaktan ako noon, Mama Mia, pero at the same time ay nahappy po ako. Pero namimiss ko siya. Pero kahit na ganon, ini-ignore ko pa rin ang nararamdaman kong ganon. Binaling ko ang atensyon ko sa iba. Nagpapakabisi ako sa trabaho para hindi ko siya maisip. Pero talagang tinutukso-tukso tayo ng pagkakataon. Ang mall nung mga panahon na yon ay nagpatugtog po lagi, halos araw-araw, parang paborito ata. Nung assign dun sa pagpapatugtog ng mall, yung kantang The One Got Away or The One That Got Away. In another life, I would be your girl. Grabe talaga ang linya nun. It hits differently sa akin, Mama Mia. Ewan ko, pero parang pinaparinggan ako ng kantang yon. Parang nag-iiba ang nararamdaman ng puso ko kapag naririnig ko yon. In fact, hindi lang yung kanta, Mama Mia. May mga love songs pa talaga na nasasaktan ako at naaapektuhan ako. Diyos ko! Ayla, isipin mo nga yung sarili mo. Hindi na tama ito. One time, Mama Mia, ay inutusan ako ng boss namin na tawagan si Ken. Ewan ko bakit sa daming taong nandoon ay ako pa talaga ang initusan niya. Hindi kasi siya nakapag-duty, Mama Mia. Tapos may night shift siya, kaya kailangan siyang pabalikin. Kasi yung assign doon ay wala raw po at kailangan ng reliever. Binigay sa akin ang number ni Ken at tinawagan ko siya agad. Ewan ko kung bakit kinakabahan ako habang dinadial ko yon. At first hindi niya sinagot. Tapos inulit ko ang pagdial. Ilang ring lang ay sumagot siya. Hello? Sir? Mama Mia, alam kong kilalang kilala niya ang boses ko. Oh, bakit Ayla? Sorry nakatulog ako kanina kaya hindi ko agad nasagot. Sir, sorry po sa istorbo pero pababalikin ka raw kasi kailangan raw ng deliver. O sige, magbibihis na ako. Pagkatapos noon ay pinatay ko na yung tawag para hindi niya mahalatang masaya ako na nakausap ko siya sa cellphone. Pagdating niya sa parking siya na-assign. So ayun, talagang naglalakad-lakad lamang siya sa perimeter. Ako naman ay sa may employees entrance na assign, Mama Mia. Hindi ko pinapansin at parang baliwala siya sa tuwing lumalapit siya at kumukuha ng tubig. Nandun kasi malapit ang dispenser na kalagay sa area namin. Kape tayo? Tanong niya. Adik na adik ako noon ng kape, Mama Mia. Pass lang muna ako, sir. Sus! Arte ka pa dyan, alam ko namang weakness mo yung kape. Nagdala siya ng 2 tasang kape tapos may dala pa siyang pan, Mama Mia. O bread. Habang umiinom ako ng kape ay shock na shock ako nung bigla siyang nagsalita. Alam mo, alam kong may something ka towards me. Nararamdaman ko yon. Ha? Ano? Gulat na gulat ako sa mga sinabi niyang yon. Anong something? Denial ka pa, pero kita ko naman at ramdam ko naman. Awkward talaga ako nung ngumiti at sinabi kong nasa isip niya lang yun. Grabe talaga ang kaba ko nung mga panahon na yun, Mama Mia. Hindi ako halos makapagsalita. Awkward pero bahala siya. Hindi ko talaga pinahaba pa yung usapan na yun. After ng incident na yun ay mas lalo pa akong umiiwas sa kanya. Awkward na awkward talaga and then one time ay bigla siyang nag-text sa akin. Huwag mo akong iwasan, lalaki ako't naiintindihan ko. Hindi ka makatingin sa akin ng diretsyo. Wala kang dapat ikatakot dahil hindi naman ako nangangagat. Iwas? Hindi naman ako umiiwas sa'yo. Gusto ko lang talagang magseryoso sa buhay ko. Hindi ako mahilig mag-joke lalo na't busy ako sa life ko, sir. Sabi ko. If hindi ka umiiwas, how come kapag
dumarating ako sa area ay bigla kang nagbibisi-bisihan. Tapos, kanina lang ay kausap mo yung iba nating kasamahan. Kapag nandun ako ay bigla kang tatahimik. Sir, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, wala yun. Patuloy pa rin ang pag-iwas ko kay Ken pero mas lalo pa siyang lumalapit sa akin. Kapag naging magka-partner kami sa entrance Mamma Mia ay hindi talaga siya tumitigil hanggat hindi ko siya pinapansin. Kaya naman pinapansin ko na siya, bali pa joke lang. Uy, wag mo nga akong sinasabihan ng ganyan. Ano, wala naman akong ginagawa, ano bang meron? Tanong niya. Leche ka ha, wala. Huwag mo akong tinitignan ng ganyan dahil parang natutunaw ako. So, tumitingin ka rin pala sa akin. Iwas-iwas ka pero alam ko namang tinitignan mo ako mula sa malayo. Siyempre, natitignan kita. Alangan namang pumikit ako, diba? Nagtatrabaho ako dito. Pamemeloso po ko pa sa kanya. Ano bang meron kapag maging close tayo? Normal naman yun kasi kasamahan kita sa trabaho. Sabi niya pero hindi na ako nag-comment pa para hindi na humaba yung usapan. Tahimik lamang noon si Ken Mamma Mia dahil naramdaman niyang hindi ko siya pinapansin. Pero yung gesture niya ay halatang halata. Lagi niya akong binibilhan ng milk tea at ng kung ano-ano kahit tumatanggi ako. Hindi na lang din ako tumatanggi kapag nandyan na yung milk tea dahil mas lalo pang nakakahiya. One time, Mamma Mia, may pumasok na mga Grab rider. Nandun sila sa harapan ng mall, mostly nag-aantay. At dahil kakilala na sila ng ibang mga guard, lalo na ng mga lalaki, may isang Grab rider, Mamma Mia, na lagi akong kinukulit. Kasi nga, ako ata ang bagong mukha doon. Pare, lakad mo naman ako dyan sa partner mo eh. Sabi nung Grab rider kay Ken. Take na yan pare. Uy, parang bago siya dito no? Alam mo pare, take na yan kaya wag mo na yang guluhin pa. Hindi ko sila pinapansin kahit alam kong ako ang pinag-uusapan nila. Hinayaan ko sila at bahala na si Ken sa kanila at hindi na lang ako nagsasalita. Wala ka ba sa mood? Nagagalit ka agad eh. Ako na nga yung tumanggi dun sa Grab rider na yon. Wala. Bakit ba lagi mong ina-assume na wala ako sa mood? Kasi ganyan ang mukha mo eh. Ganito na talaga ang mukha ko. Simula noon ay hindi ko na siya masyadong pinapansin lalo na yung mga Grab rider na talagang ginibiro-biro pa ako Mamma Mia. Ayoko nang ganon. After nung naging partner kami ay lumipat ulit siya ng area kasi weekly yung change of area namin. Tapos ako Mamma Mia ay pinatawag ako kasi i-assign daw ako dun sa admin area. Yung sa may front office ng mall. Yung ina-assign dyan, usually ay mga dati na talagang guard but ni-request daw ako ng admin staff. So ayun, lagi akong nandun. Sumaya naman ako Mamma Mia kasi at least medyo mapapalayo na ako kay Ken. Magkikita man kaming dalawa pero hindi katulad dati na sa buong shift ay kami lang ang magkausap. Magkaiba ang floor namin kaya medyo nakampante na rin ako. Ilang linggo ang lumipas ay pumasok ako dun sa barracks dahil break time namin. Pero mostly hindi talaga ako umaakyat doon dahil iniiwasan ko nga si Ken. Dun lang ako sa may fast food, nagla-lunch, Mamma Mia. Kundi kaya dun sa mga nagtitinda ng ulam sa labas ng mall. Kampante akong umakyat noon kasi lunch Mamma Mia at alam kong hindi kami magkatulad ng break time. So ayun, pumikit-pikit muna ako para makapagpahinga. Okay na okay dahil ako lang ang mag-isang nandun. Ilang sandali pa ay nasyak ako dahil dumating si Ken. Nagwonder ako kung bakit nandun siya. Supposedly 12 noon pa ang kanyang break time kasi sa may entrance siya. Ako naman, Mamma Mia, ay 11 a.m. ang break time ko nung mga panahon na yon. Alam mo, tama na yung pag-iwas mo pwede. Alam ko namang gising ka eh. Sabi niya nung nahalata niyang pinipikit ko lang ang mga mata ko pero alam kong nandun siya. Bakit napakamanhid niya? Alam naman niya ang nararamdaman ko at alam niya dapat siguro kung bakit ko siya iniiwasan. Alam mo, bakit ka ganyan? Bakit tagpalipat ka ng break? Pwede namang hindi tayo magkasabay. Anong meron?
Anong meron kung magpapalipat ako ng break? Anong masama kung sasamahan kita? Alam naman na ng lahat na hindi na kayo in good terms ng asawa mo. Mama Mia, nag-open up pala ako sa mga kasamahan kong babae tungkol sa aming dalawa ni John. Dahil nga hindi naman nila kilala ang asawa ko. Mga marites din ito at nalaman talaga ni Ken ang tungkol sa amin. Pwede ba maawa ka? Ayoko ng ganito. Akala mo ba okay ako? How many times iniwasan din kita? Nung una pa lang kitang nakita, iba na ang nararamdaman ko sa'yo pero binabaliwala ako knowing na may asawa ka. Pero yung lagi na tayong magkasama, nung nakikita kitang umiiyak at malalim ang iniisip, how many times gusto kitang i-comfort? Yun bang gusto kong maramdaman sa'yo na marami pang lalaking pwedeng magmahal sa'yo? Maawa ka naman sa sarili mo. Pwede ba wag mo na akong pinaglololoko, Ken? Mas lalong sumasakit ang ulo ko eh. Hindi naman kita niloloko. Alam ko kahit gaano pa ka-complicated ang status mo ngayon, handa ako. Hindi ko talaga mapigilan ang nararamdaman ko eh. Kung pwede ko lang turuan ang sarili ko at ang puso ko, matagal ka nang nawala dito. Naiiyak na ako nun sa mga sinasabi niya, Mama Mia. Naiiyak na ako. Pwede, please lang, babalik na ako dun sa assignment ko. Baka may makarinig sa atin dito. Hindi ko naman sinasabing guguluhin kita. Alam kong hindi pa tayo pwede. Hindi ko nga alam kung mabibigyan ba ng tsansa itong malaki kong panaginip na maging akin ka, Ayla. Pero susugal ako. Kahit hindi sapat yung nararamdaman ko sa'yo para ipaglaban mo ako, susugal ako. Hindi mo ako kailangang mahalin. Naiintindihan ko ang side mo. Hindi ganun kadali ang sitwasyon mo ngayon. Gusto ko lang iparamdam sa'yo na nandito ako para sa'yo at kung ano ka para sa akin. Gusto kong ipakita sa'yo na may nag-aalala pa rin sa'yo. Please, huwag ka namang umiwas. Ayoko ng gulukin. Ayoko ng issue. Baka mas lalo pang madagdagan ang problema ko. Huwag mo lang akong iwasan. Hindi naman ako naghihingi ng sagot sa'yo eh. Masaya na akong nakikita kita, nakakausap kita, naaalagaan kita. Ewan ko, Ken, nakakabaliw yung sitwasyon ko. Please, wag mo na akong iwasan ha. Nandito lang ako at kaya kitang alagaan. Ituring mo ako na parang best friend mo. Handa akong makinig sa lahat-lahat. Kung kailangan mo ng kausap, handa ako. Kung kailangan mo ng maiiyakan, pwede ako. Pwede, aalis na ako. Ma-overbreak ako eh. Agad akong umalis, Mama Mia, hindi pa siya nakasagot ay dali-dali na akong umalis pero bigla niyang hinila ang kamay ko at hinalikan yon. Hindi ko naintindihan ang nararamdaman ko sa paghalik niya sa kamay ko. Nagulat ako, Mama Mia. Medyo natakot ako sa totoo lang. Umiiyak ako nung lumabas ako ng barracks. Talagang pinipigilan ko lang ang sarili kong maiyak kanina habang kausap ko si Ken. Mama Mia, pag uwi ko ng bahay ay nakareceive ako ng text message mula sa kanya. Alam kong shock ka at nalilito ka pero hindi ako hihingi ng sorry. Wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Tama lang na maraman mo na nandito ako para sa'yo. Huwag mo na akong iwasan. Wala kang dapat ipag-alala dahil hindi naman ako katulad ng mga taong ipapahiya ka. Gusto lang talaga kitang makasama. Gusto kitang makitang masaya at aalagaan kita sa paraang alam ko. Sa paraang hindi ginawa ng asawa mo sa'yo. Napakaswerte naman ng asawa mo pero hindi kanya binigyan ng halaga. Doon ako mas lalong naiyak, Mama Mia. Sobra-sobra akong naiyak nung mga panahon na yon. Kinabukasan ay binigyan niya ako ng burger at kape. Pagbalik ko sa admin, Mama Mia, ay hindi ko nahawak ang cellphone ko dahil busy ako. Habang naghahanda ako ng mga gate pass dahil kailangan ng gate pass kapag pumasok ka ng opisina at papipirmahan mo pa yon, ay nagulat ako dahil bigla na lang may dumating sa akin na kape at burger. Mama Mia, naging masaya naman ako nung mga panahon na yon. Aaminin ko na masarap sa pakiramdam, yun bang pinaparamdam sa'yo
na may isang taong laging nandyan na inaalagaan ka. Pero alam kong mali. Hanggang sa bigla na lang nag-text sa akin si Ken. Pwede bang mag-usap tayo personally sa susunod na araw if may oras ka? Speechless ako nun. Hindi ako nakapag-reply at tumawag siya. Napindot ko yung pagsagot Mama Mia at inulit niya yung text niya. Hindi pa rin ako nakasagot hanggang sa nag-end call na ito. Naguguluhan ako na kinakabahan. Naguguluhan ang utak ko. Mama Mia, nung time na yon ay day off ko. Hindi kasi kami magkasabay ng day off. Bale, unahan kami kung sino ang gustong mag-day off ng araw na yan. Habang iniisip ko ang sinasabi ni Ken ay nakokonsensya ako sa side ni John. Umiiyak ako Mama Mia. Sakto namang ilang sandali lang ay dumating si John galing sa trabaho. Same as normal pa rin ang routine namin. Magde-dinner, pagkatapos mag-dinner ay hihiga na. Pagkatapos Mama Mia ay niyayakap-yakap niya ako. Habang ako ay iniiwasan siya at yumayakap lang sa mga unan. Noong mga panahon na yon ay tumayo ako. Tinanong niya ako kung saan ako pupunta. Sabi ko manonood muna ako ng TV. Ganun kami. Ganun kami kahit may araw. Hindi lang naman yon pinansin masyado ni John Mama Mia. Wala akong plano noon na tumabi sa kanya kaya nagdala ako ng mga gamit sa sala para doon na lang matulog. 2 kwarto lang ang bahay namin. Yung isang kwarto ay kwarto ng aming anak. It was around 12 midnight nung nagising si John at wala ako sa tabi niya. Lumabas siya at nakita niyang patay na yung TV. So meaning, hindi na ako nanonood ng TV. Bakit dito ka natulog? Tanong niya. Kinakabahan ako nung mga panahon na yon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ayokong tumabi sa'yo. Dito lang ako. Bigla siyang na bad mood. Bakit bigla-bigla ka na lang naging ganyan? Ayoko kasing patuloy na magkunwari dyan. Nakahanap ka na ba ng iba? Kaya may guts ka nang maging ganyan? Matagal ko nang napapansin na lumalayo ka sa akin at palaging malalim ang iniisip mo. Oo. Oo dyan. Nafo-fall na ako sa iba at tama lang naman siguro to. Maging ako, Mama Mia, ay nagulat sa mga pinagsasasabi ko. Hindi ko pa man naman boyfriend si Ken pero I feel it in my heart na parang mahal ko na siya at hindi na kaya ng konsensya ko. Ano, masarap ba? Bastos ka. Ano bang tingin mo? Katulad mo ko, ha? Hindi ako umiyak nung mga panahon na to, Mama Mia, at matapang na matapang talaga akong hinarap siya. Sino ba yan? Sino ba yan? Sagutin mo ko kung ayaw mong masaktan. Subukan mo lang dyan. Subukan mo kung saktan. Sino ba yan? Hindi mo kakilala at bakit sasabihan pa kita? Hindi naman asawa ang tingin mo sa akin, di ba? Hindi na rin asawa ang tingin ko sa'yo. Huwag mo akong ginaganyan, Ayla. Ang tapang mo naman dyan. Para bang hindi mo alam kung paano mo ako trinato, kung paano mo ako sinaktan. Mama Mia, wala talaga akong tulog noon dahil galit na galit si John. Si John naman ay palakad-lakad pabalik-balik sa aming sala sa para bang hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hanggang sa madaling araw na Mama Mia ay bumangon na siya at ako naman ay bumangon na rin para pumasok na ng trabaho. Ayan, nako, medyo nagantihan na si John. Kayo ba'y boto na si Ken na lang ang ibege nitong ating sender? Bukas abangan nyo ang susunod na parte ng kanyang kwento. Bibitawan na ba niya ang kanyang asawang mapanakit, ang kanyang asawang walang hiya? O hindi pa at mananatili pa rin silang buong pamilya? Nako, huwag makalimutan na mag-subscribe at mag-click ng notification bell para na-update kayo ng ating mga kwento. Ako po si Mama Mia. Hanggang bukas, magandang araw po sa inyong lahat.